Yes, yes, yes. Magandang araw muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Hay nako! Ano meron? Bakit hindi pinirmahan? Naku, meron na atang pagtatakpan ang mama. Meron ata silang pinagtatakpan. Ano na naman kaya ito? Problema na naman ito. Ha? Bakit pinalaya? Bakit hindi pinirmahan matapos magsinungaling at sa harap-harap mabuking ang mga buhol-buhol na script? O ito si Keso, binalagbag ng netizen matapos palayain si Ambassador, ang pangalan nito? O, Sinilaw. O, di ba? Ano ngayon ang sasabihin ng sambayan ng Pilipino? Ano ngayon ang pagkakakilanlan sa inyo? Grupo-grupo na ba? Kampi-kampihan na ba? Yan ang mga sabi-sabi ng ating mga kababayan. Oo, dapat ikaw na Senado, dapat fair. Nasa neutral ka lang. Sa bagay, may nagsabi, oo, effort. Hindi wala na tayong pakialam. Kung ganito lang naman talaga ang mangyayari sa ating bayan, mas maganda. Dito na lang ako sa Mars. Oo, dito na lang ako tatanda sa Mars. Oo, wag na tayo dyan. Pangit ng lugar na yan. Simulan natin. Ano meron ngayon? Politiko ang nagpapalaya sa mga sinungaling na tao. Yan! Pinatikos at halos hindi tinantanan ng taong bayan ang Senate President na si Chis Escudero. Bakit? Matapos hindi pirmahan ang contempt order ng Senado at tuluyang makalaya ang Special Envoy on Transitional Crimes Ambassador na si Marcos Lacanilao, kung saan kamakailan lamang ay nabuking ang kasinungalingan matapos magkabuhol-buhol ang statement nito at magkunwaring wala raw siyang alam na hindi dinala sa competent judicial court ang former president na si Rodrigo Duterte. Wala kang alam? Nandun ka? Di ba? Tinatanong ka ng Senador Bato. Sabi mo, wala kang alam. Pero nandun ka. Andun ka sa pag-aaresto kay Tatay Digong. Di ba? Anak ng bugi naman, Ito na lang ang pag-asa ng taong bayan, na magkaroon ng neutral na batas sa Pilipinas. Pero hindi nyo pa rin pinagbigyan. Pero pag kayo ang umaatake sa mga Duterte, bida-bida kayo. Gusto nyo kayo lang? Wait, there's more na lang. Malapit na ho ang Mayo. Tsaka ikaw, huwag ka na ho aasa ng boto. Ikaw, Keso. Hindi ka na lalapag. Yung political career mo, wala na yan. Sorry pero hindi na aabante yan. Hanggang dyan ka na lang. Wala ka rin naman na ibigay. Ano ba na ambag mo? Di ba? Yan ang nga lang ang maitutulong mo. Hindi mo pa pinagbigyan si Senador Bato. Big sabihin, nagpa-plastikan lang kayo dyan sa Senado. Tuloy. Ikinadismaya ni Senator Amy Marcos ang naging desisyon ng Senate President na si Chis Escudero na hindi nito pirmahan ang contempt order ni Senator Bato de la Rosa at ng presidential sister bilang ito ang tumatayong committee chairman ng Foreign Relations ng Senado. Ayon sa kanya, Ambassador Lacanilao has now been released despite being cited in contempt for lying and giving misleading statement on the arrest of former President Rodrigo Duterte. As expected, Senate President Chis Escudero refused to sign the contempt order, just like he refused to sign the subpoenas. This time, he went even further. He ordered Lacanilao's release in spite of Ambassador's blatant and repeated lies before the Senate Committee on Foreign Relations. This isn't just disappointing, it's dangerous. When the Senate's authority is ignored this openly, what's the point of investigations? Ano nga naman ang punto? Bakit pa, yung una, wala na, useless. Yung pangalawa, hindi umatin. Itong pangatlo, meron na contempt. Bakit pinakawala? Ano ang plano nyo? Ano ang gusto nyo? Ano ang balak nyo?
Pinahiya nyo lang si Senador Bato eh. Ganon ang mga balak nitong mga durobo na ito. Diba? Basta sila, oo, nandun sila, namamayagpag sila ngayon. Oo, hindi natin alam kung ano talaga ang mga kagustuhan nito sa buhay. Sa bagay, oo, pag nai-impluwensyahan na, talagang takip ang mata, sabi ni Aling Ledesma. What's the point of truth? We're setting a terrible precedent and it won't be the last. Unquote. Mas hindi pa makapaniwala ang taong bayan nang lumabas ang resibo mula mismo sa opisina ni Senator Amy Marcos na hindi talaga pinirmahan ni Chis Escudero ang papel na nagko-contempt kay Ambassador Lacanilao matapos ang pagsisinungaling nito sa Senado. Dahil dito, tila may nagbulgar di umanong puting ahas kay Maharlika Nako, yan na. kung ano raw ba talaga ang tunay na relasyon ni Lacanilao kay First Lady Liza Araneta na magpakailang beses na kumalat ang pangalan at madamay ito sa di umano'y tunay raw na nag-utos sa pag-aresto sa dating Pangulong si Rodrigo Duterte, lalo tila nagtuturuan na raw hindi lamang ang CIDG at PNP, kundi maging ang DOJ patungkol sa tila kung sino raw ba ang salarin sa di umano'y illegal na pag-aresto sa dating Pangulo. Maharlika, naglabas ng ebidensya kung saan magkasama si Ambassador Marcos Lacanilao at First Lady Liza Araneta Marcos. Ano nga raw ba ang tunay na relasyon ng dalawa? At tunay raw ba ang usap-usapang marahil may koneksyon ng dalawa at di may kinalaman sa pagkakaaresto ng dating Pangulo ng Bansa? Marahil nga, brother, kung ano yung binabanggit mo, baka, di umano. Ano sa palagay niyo mga kasama? Kayo naman makakapagbigay ng ng komento at reaksyon nyo. Kayo rin makakapagbigay ng suggestion nyo kung ano talaga ang koneksyon. May nakita kayong video, di ba? Malamang sa malamang, baka kalaro nila. Oo, di ba mahilig sila maglaro? Paduguan ng gilagid. May nag-comment nga sa atin anak ng bugi Kaya daw dumudugo, baka nasobrahan sa nganga. Hindi na idura. Sugat-sugat na siguro yung alang-alan at gilagid. Kaya nagdudugo. Sabi, hygiene daw yun. Naku, ano kayo, hygiene yun. Sa bagay, pag alam nyo naman, yung mga gumagamit ng mga candy, hindi nagtututbrush yan pinapasira yung kanilang mga ngipin. Baka mamaya, ganun. Alamin natin sa mga susunod na kwento kung ano talaga yung nakita. Kaso, hindi papansinin yan nakakahiya. Isa kang namumuno tapos makikitaan ka ng dugo-dugong. Narito't panoorin ang full video. May nag-send sa akin, ito pala itsura niya. Lacanilao. Nako po. At si Liza Tanas. Anong relasyon nyo? Nako. Di ba? Ayan, kasi send lang sa akin. Ano kaya? Ang sabi sa akin, Maharlika, sa buwatan talaga yan, si Marcos Lacanilao at Liza Tanas. Ito ang litrato. Okay? Nako po. Ayan, mainit-init pa. Mainit-init ano sila, pa talaga. magjowa? Anong pinag-usapan ng mga yan? Here's another. Sino itong nasa gitna? Ayan, sarap, di ba? Nagiinuman. Nako po. Ayan. Ayan si Satanas. Nako po. Di ba? Alam nyo, eto lang maipasok ko lang. Kung mga ganito ang nangyayari sa Pilipinas, it's better na lipad na lang kayo ng ibang bansa. Mas maganda pa. Kaya dito sa Mars, maganda dito. Wala kang problema sa mga ganyan. Ano rito ang batas neutral. At saka konti ang korap dito. Mababait ang mga tao dito sa Mars. Ang problema, diyan, una lang mababait yan. Pag mangangampanya. Isang kampanya, magpapakitang gilas. Mamimigay ng kung ano-ano, kakain sa kaldero, kakain ng kung ano-ano, kahit hindi na kinakain, kakainin sa harap ng, madlang people. Pero pag nanalo na, hindi mo malapitan yan.
Oo, ibang-iba yan dito sa Mars. Sa Mars, walang mga kongresista. Oo, governor lang, prime minister, ha? Ganon. Eh, dyan, meron ng congressman, meron pang vice mayor, meron pang barangay tanod, meron pang barangay captain, meron pang kagawad, meron pang councilor, meron pang governor, meron pang vice governor. Ubus ang kaba ng bayan. Oo, doon pa lang umiikot na. Ubus. Imbis na ang taong bayan makikinabang, isa namumuno, dalawa namumuno, prime minister at governor, mapapagawa mo yung isang lugar o isang suburb, halimbawa, Taguig, Makati, o mapapagawa lahat. O, merong recreational, merong mga stadium, merong... Nako po! Diyan, popondohan na lang yung baku-bakong kalsada, gigibain pa, wawasakin pa yung matinong kalye. O, para saan? Ay, papagawa ni congressman. Oo, yan daw yung project niya. Ganon! O, lipat na kayo sa Earth, sa Mars, sa Jupiter, sa Neptune. Mas maganda yan. O, eto, ipasok natin to. Ano nakakagigil dito? Nagtuturuan-turuan pa kayo. Turuan-turuan pa kayo. Naku kayo. Ang sarap niyong pag... Ginigigil nyo, ha? O, tuloy. Nagmamaang-maangan pa, sila-sila rin pala ang maglalaglagan. Timbog na sa nangyaring Senate hearing, hindi lamang ang hepe ng CIDG na si General Torre, maging ang hepe ng Philippine National Police na si Romel Marbil, matapos ikanta ng isa sa mga representative ng PCTC o ng Philippine Center on Transitional Crime matapos magturuan kung sino raw ba ang tunay na nag-utos na dalhin sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulong si Rodrigo Kilala na Duterte. yan? Oo, kahit magturuan-turuan pa kayo, isa lang ang may dalawa, tatlo. O, yung mga asungot, talagang pinapanindigan nyo. Malapit na ho ang Mayo. Naku, abangan nyo na lang, ha. 10 PDP. Oo, tapos na po ang maliligayang araw ng mga yan. 10 PDP. Oo, yan ho ang magbabago ng Pilipinas. 10 PDP. Naku po. Tapos na ho ang kaso ni BP Sara at ni Tatay Digong. Ire-request yan ng 10 DP na makabalik na si Tatay Digong. At siyempre, yung mga medalya nyo, Star Anise Yung Star Anise, baka maging Star Magic na yan. Mawala biglang bula. Mabilis ang promotion, sabi ni Aimee. Ang bilis ng promotion mo, 1 buwan pa lang, mayroon ka na agad, promoted ka na ulit. Wow! Sabaw! Oo, sabi nila, wait! Darating din tayo dyan. Ayun ang sabi ni Aling Ledesma. Tuloy. Dumepensa pa ang SOJ o ang Secretary ng Department of Justice na si Boying Remulla, wala itong nagawa sa mga rebuttal ni Senator Aimee at Senator Bato de la Rosa. Pinasinungalingan ng PCTC official na si Anthony Alcantara ang pagturo sa kanya ni na General Marbil na ito raw di umano ang authority person na nagpapadala kay former President Rodrigo Duterte sa ICC. Iginiit ng Philippine Center on Transitional Crime na inassist lamang nila ang di umano'y ICC warrant laban kay former President Rodrigo Duterte. Ngunit hindi ito nangangahulugan na sila ang punot dulo kung bakit ito dinala sa The Hague, Netherlands. Matapos ito, tila nagkanda turu-turuan na ang mga taong nanginginig sa takot matapos masiwalat ang totoo sa publiko. Hindi pa makapaniwala ang taong bayan nang sabihin mismo ni Boying Akala ko, nangingitim sa takot. Di ba dati maganda ang kutis nito eh? Yung isa dyan, kutis porcelana. Ngayon, iba na kutis. Kutis malalana. Ulya na binubuli raw sila ng Senado. What? Binubuli raw na sa Senado. Grabe talaga. Matitindi talaga ito Pinapaamin ng mga tao sa mga kasalanang hindi raw naman nila ginawa What? sa dating Pangulo. Ganun ba? Ngunit ang pinakamalaking tanong raw dito,
Sino raw ba kasi talaga ang nag-utos na dalin agad-agad ng Dito na sila nagkabulol-bulol eh. Oo, nung tinanong sila ni Senador Bato eh. Tapos babanat sila na kaya daw sila ayaw humarap. Kasi mabubuli lang daw sila. Oo, ikaw naman kuya oh. Huwag ka naman masyadong defensive. Oo. Baka naman talaga sa pagiging defensive nyo eh, huling-huli na talaga. Sa pananalita pa lang. Nung nagsalita si Amy at saka si Senador Bato bakit gusto mo makiusap na palayain? Oo, nung dadalhin na, biglang umeksena naman itong si Quezon. Hindi pinirmahan. Bakit? Usap-usap na ba? Tuloy. March 11, 2025, si former President Rodrigo Duterte sa kabila ng medical condition na kailangan itong gawin ng araw nang siya ay arestuhin. Panoorin ang full video kung saan nagmistulang Royal Rumble sa Senado sina General Torre, General Marbil, SOJ Remulla, Senator Bato de la Rosa at Senator Amy Marcos matapos magturuan ang ilang mga opisyal sa sangkot sa di umano'y alleged illegal arrest kay former President Rodrigo Duterte matapos sumambulat sa publiko na hindi naman pala ang PCTC ang nag-utos na dalhin sa The Hague, Netherlands ang former President. Senator Amy at Bato de la Rosa nanginig sa galit matapos ang kasinungalingang naisiwalat sa Senado. Narito at panoorin ang full video. Of the higher authorities, I may not be privy to that information. Okay, hanggang doon lang sa 250. Sino nagpadala sa kanya sa aeroplano? Nagpasakay sa aeroplano? The order for me, sir, is to deliver him to the team that will deliver him to The Hague. Sinong team na yun? Na-establish naman natin, sir, that it is done by the Interpol. Interpol? Sinong Interpol doon? Sinong Interpol doon? Si Ambassador Lacanilaw? Siya, kanila o nag-order sa'yo na isakay sa aeroplano? Sir, I think we have already established. Yung order ko is for me to deliver him to the 250th wing and deliver him to the team. Okay, assist the nandun na team. siya sa 250 wing. Ngayon, pinilit mo siyang ilabas. Nakita ko pa yung matanda, humawak sa lamisa. Ayaw siya magpadala sa'yo. Ayaw niyang sumakay sa aeroplano. Sino nag-order sa'yo na isakay siya sa aeroplano? Sino nag-order sa'yo? Can I defer the questions, sir? The answer to the questions to the SOJ. Considering No, that I have a team of you're the one people there. Wala si SOJ doon. Ikaw ang nagkarga sa kanya sa aeroplano. Kaya tinatanong kita, who gave you the order? Still, sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. So, Chief PNP, you give the order to have former President Duterte board the plane? Ma'am, I think that from the very beginning, the DOJ's advice was sought on every step of the way. Yes, sir. We gave the clearance to serve the warrant Yes, sir. of arrest. I am asking them because they are on the ground. Sila ang nag-implement doon. Kaya, Chief PNP, you give the order to sa ADG? The order of to the CID is really to assist the PCTC when it comes to arrest po. So, sino nagbigay ng order kay General Torre na ipasakay sa aeroplano? It's always the guidance that ang ano po namin is really to assist ang PCTC po. Kaya nga, PCTC. Were you the one who ordered the boarding of President Duterte sa aeroplano? Yes, General Alcantara, please. Mr. Senator, Nagkaturo-turuan na sila dito. Dito pa lang makikita nyo, masasaksihan nyo. Hindi organized ito. Oo, meron lang talagang meron lang talaga ditong pinuno na kinakatakutan nila. Kaso itong isa, nagmamagaling, gusto ma-promote. Dalawa pa sila. Gusto ma-promote. Yung katabi niya, si Chip, parang gusto pata ungusan. Kaya matamlay si Chip dahil ang hirap ng kalagayan niya. Di ba? Hindi siya doon kasali. Ang nag-aaresto ay si Toto yung katabi. Ngayon, siya ang maiipit kasi yung siya ang tinuturo ng isa. Tapos tinuturo niya naman yung isa, si Alcantara. Ano ba talaga mga kuya, mga ate? Madam Chair, I've said from time to time that my mandate is to coordinate
our law enforcement agencies to comply with the requirement of the Interpol. Correct. I believe you, sir. Coordination ka lang. Coordination ka lang. Pero sinabi ni General Marvel na That is ikaw the- daw nag-order sa That kanya. is the limit of my power. Yeah, That's but according to General Marvel, ikaw daw nag-order sa kanila na isakay sa aeroplano si and that Pangulong is the Duterte. limit also of my authority. That's my mandate. To My have mandate him... is to coordinate, Coordinate. disseminate. So, for the record, hindi ka nagbigay ng order kay General Marvel na isakay siya sa aeroplano? Hindi. For the record. For the record, I am not the authority to order the arrest, to order the Nako. boarding of the plane. Categorically, did you or did you not give the order to General Marvel? No. No. So, General Marvel, are you lying? Ayan na. So I'm not lying, but I just want to have the executive privilege. Ayan na. Yan ang laging sinasabi natin eh. Oh, dahil meron kayong executive privilege. Hanggang kailan kaya yung executive privilege yan? Ito ibang usapan ito ha. Kasi ang isang Pilipino, isang citizen ng Pilipino, pag ikaw ay napatunayan na pinagkalulo mo at binigay mo sa ibang lahi o banyaga, that meron ka naman ditong justice system, ano ba ang tawag dyan? Naku po, mabigat na kaso yan. Di ba? So, malalaman natin yan pag nanalo na ang PDP. Lagi ko sinasabi sa inyo mga kasama, ito, pakiusap na ito. Dahil, pag nanalo ang 10 na diniklara, lahat yan. Magsisibaita na yan. Lahat yan. Maglilipata na yan. Lahat yan. Maglilipara na yan. Yan ang tandaan nyo. Kung gusto nyo, 10 natin ang PDP. Diretso, walang itatapon. Ganun lang kasimple. Regarding this matter, Nandito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Bakit naging executive privilege? Kanina sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, mag-executive privilege ka. Sino-sino na tinuro mo? That's why we didn't want to attend the last hearing. Ayan na naman. Ayan na naman siya. Oo. Ang hilig-hilig mo talaga. Pag alam niyong masusukol, ang hilig-hilig mo. Ngayon, nakontep yung isa, ikaw rin yung gusto magtanggol. Ano ba naman yan, kuya? Boss Chief, Amo Manager. Dito may napahiya din, anak ng tipaklong. Bakit napahiya? ID at passport. Hindi mo pa pag-aaksayahan, hindi raw mag-e-effort. Anong nangyari sa'yo? Nabas ka tuloy. Tuloy! Mukhang mahihirapan ang Marcos administration Tama! na tila patunayan at ipilit ang mga biktima kuno ng EJK mula sa kampanya noon ng dating Pangulong Duterte kontra ipinagbabawal na gamot. Dahil ang mga abogado ng dating Pangulong Duterte ay nag-request ng standard identification for victims. Ang sagot ng mga abogado ng kuno victims, walang ID kasi mahirap lang daw sila. Di lumabas din ang katotohanan. Wala silang pruweba. Tila peke ang mga nabiktima daw kuno ng EJK. Exciting part talaga ito. Walang maibigay na dokumento ang bawat nasawi kuno. Kung totoo ba na nasawi sila sa war on DRUGS ng dating Pangulong Duterte. Hindi pa doon pa lamang kay Aling Sheila. Natatandaan Peki na. natin, doon pa lamang ay nagsinungaling na sila. Peki na yun kay Allen Sheila. Ngayon, talagang gagawa sila ng paraan. Para madiin si Tatay Digong. Anak ng tipaklong, papadala kayo, 43, tapos wala pang passport yung iba, wala pang ID. Paano kayo paniniwalaan niya? Diba? Ngayon, umuusad na ho, ha? Baka mamaya, next week, sunod na buwan, andito na si Tatay Digong. At sunod na buwan, sabay-sabay na. Yung 10 PDP na iboto na, nalukluk na, manunumpa na sa June. Naku, tas-tas kayo ngayon. Yan ang problema nyo kung paano nyo lulusutan yan. Yung pinagagawa nyo sa mga Duterte. Hindi na ho Duterte ang kalaban kasi nila dito mga kasama. Taong bayan. Yung nakipag-celebrate sa birthday ni Tatay Digong, yun ang lumalabas. Gusto nyo pang madagdagan yun?
Kulang pa yon. Oo, yung mga nakipag-birthday kay tatay, kulang pa yon. Hindi pa lahat yung lumalabas. Pag nagsabay-sabay ho yan, naku, baka magulat kayo. Dito sila mahihirapan. Talagang sasalain ng mga abogado ng dating Pangulong Duterte ang mga sinasabing biktima kuno ng EJK ng dating Pangulong Duterte ng kanyang kampanya kontra ipinagbabawal na gamot. Iginiit ng lead counsel ni dating Pangulong Duterte na si Nicholas Kaufman na dapat gamitin ng ICC ang National ID Card o kaya ay pasaporte na may up-to-date na larawan para maberipika ang mga sinasabing biktima. Kung walang ganitong dokumento, iginiit ng mga abogado na obligahin ng ICC ang pagsumite ng identification documents accepted in the staggered fashion mandated by the Social Security System. Kaya nga di ba sabi ni VP Sara, kailangan nilang patunayan na talagang mayroong 30,000 na nabiktima kuno ng EJK. Kaso, wala silang maibigay. Nakakatawa lamang ang reason nila. An ICC-listed counsel said the victims of the previous administration's DRUGR are the poorest of the poor, who lack IDs or professional licenses. In response to the camp of Rodrigo Duterte's request for stringent verification rules in victim identification. Komento nga ni Edwin Hamora, walang ID, walang kwento. According to an ICC-listed lawyer, ang mga biktima raw ng war on DRUGS ay poorest of the poor at walay raw silang mga ID or professional license kaya mahirap daw silang kilalanin. What? Anong pinagsasabi nito, Dodong? How convenient naman. Eto ba yung 30,000 na patong-patong ng mga nasawi na hindi makilala? 30,000. Oo, yan ho yung mga nakinabang sa AIX, ayuda, yaan, baka meron silang listahan yan. Pero yung sinasabi ng 30,000, wow, joke yan? Ha? Joke ba yung mga pinagsasabi nyo? 30,000, wow! Anak ng bugi, baka pati yung mga, nabiktima ng COVID, sinama nyo na rin, ha? Oo, ganun na kasi ito yung mga kadesperado eh. Gumawa ng kwento. Alam nyo, yung 30,000, hindi na kampani-paniwala yan. Oo. Sabihin ko na sa inyo, ha? Kaya ikaw, madam, yung hiwalay yung ngipin, at makapalampes, naku po. Oo. Yung trabaho mo, naku, hindi ho maganda yan. Ang ginagawa mo, di ba ikaw din yung leader nung kay Aling Sila? Di ba ikaw yung leader nun? Ano nangyari? Pinagtanggol mo pa rin kahit mali-mali pa rin yung mga istoryahin nyo. Nakakatawa kayo, nakakaawa kayo, at nakakalungkot lang doon sa mga tao na nadadamay ninyo sa mga kalokohan ninyo. Hindi maganda. Pati sila nabibiktima ng maling. Diba? Kayo ang gumagawa para sila maging biktima. Ano kapalit niyan? Ayan ang tanong. Alin Ledesma, sagutin mo. Anong kapalit ng mga humaharap na, tetestigo daw? Tetestigo ka, wala kang ID? Saan ka nakatira? Sa bundok? Tetestigo ka. Yan. Paano yun? Nire-require ka ng passport. Nagreklamo yung leader. Hindi daw sila mag-e-effort kumuha ng passport. Yun ang requirements eh. Yun ang hinihiling ng kampo ng mga Duterte. Tama naman. Di ba? Kung sakaling ipatawag yan sa dahig, yung 30,000 nyo, kung walang passport, makakapunta ba yan? Ano yan? Magte-teleport o lilipad na lang? Ha? Diyos mio naman. Isip-isip din Tama lang yung hinihiling, passport. Ha? Para kung sabihin ng judge ng ACC, papuntahin mo yung 30,000 niya pagkakasahin natin dito sa detention center. Kailangan popondohan na naman ng gobyerno. Gobyerno papondo? Wow, the best. Pag yan ay pinondohan ng gobyerno, the best talaga kayo. Kayo na. Ibang klase ang level nyo. Pero
Ang sabi ng ating kababayan, yung milyon-milyon, wait, there's more. Kaya mga kasama, hanggang sa muli Oo, kayo na bahala. I-like and share nyo yung ating video Kasi kanina tsaka kahapon, medyo nalungkot na naman tayo. Marami na naman nagtatanong sa atin. Oo, ewan ko ba? Boss, Amo Manager, meron ho akong upload. Recommend nyo naman. Hanggang sa muli, bye-bye.